'Di ba? So ano pa yung kanilang kadalasang dahilan ba't natulog sa purgatorio? Pangatlo nilang dahilan, ang sabi nila, hindi na totoo na ang mga patay daw ay maghihirap, no? Dahil may nakalagay daw sa Ecclesiastes 9:5 hanggang 6 na ang mga buhay ay alam kung ba't sila mamamatay. Ngunit ang mga patay ay wala nang nalalaman na kahit ano. Dahil natapos na ang kanilang pag-ibig kasama nila. Ito yan, totoo na ang tao pag namatay lilibing, wala nang alam yung kanilang katawan, pero yung kaluluwa may alam yun. May alam yung kaluluwa. Naalala niyo yung parable of Lazaro tsaka yung mayaman? Hindi ba? Sila ay kapwa namatay, kapwa ay nilibing, pero pagkatapos ng nangyari sa kanila, nakapagsalita pa. Ano yung nagsasalita? Katawan ba yun? Katawang lupa ba yung nagsasalita na yon? O yung kanilang mga kaluluwa? Sabi ni Kristo, huwag niyong katakutan ang makakapatay ng inyong katawan at hindi ng inyong kaluluwa. Ba't yung nasabi yun? Kasi nag-usap sila doon sa kusina ni Simon Pedro. Kaya, ibig sabihin ba, guro, is may darating ba panahon na mamamatay tayo, papatayin tayo? Sabi naman ni Kristo, huwag niyong katakutan. Kasi natakot si Santiago Laki. Meron sa dalawang Santiago sa kanilang grupo, si Santiago Laki at si Santiago Luit. Sabi niya kay Santiago Laki, kasi si Juan Bautista kasi hinuli rin, pinugutan ng ulo. Kaya yun, mamamatay rin ba tayo gaya sa nangyari kay Juan? Sabi ni Kristo, huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. So ano yung sinasabi doon na natapos sa loob ng libingan, ng kanyang pag-ibig, kanyang unawa, kanyang isipan? Ang tutukoy doon? Yung katawang lupa. Pero yung kanyang kaluluwa, buhay yon. So yung kaluluwang yun ang maghihirap pagdating ng panahon. Tandaan nyo buhay ka. Sinugatan mo yung sarili mo, hiniwa mo, di ba, ang sakit-sakit? Kasi nararamdaman ng kaluluwa mo yun eh. Pero kung patay ka, hiwain yung katawan mo, may nararamdaman ba ang katawan mo? Wala. Ang nakakaramdam yung kaluluwa mo. Yung pag nasugatan ka, sobrang sakit. Sabihin, kasama ng katawan mo ang kaluluwa mo. Eh kung mamatay yan, sugat-sugatan mo yan ng maraming beses. Kahit putulin mo yung kamay na yan, hindi magre-react yung katawan kung wala na doon ang kaluluwa. Naintindihan nyo yun? Oh. Hindi na makakaramdam yun. Wala na doon ng kaluluwa eh. Ibig sabihin yung kaluluwa ang siyang makakaranas ng paghihirap. Hindi totoo yung mga paratang nila na hindi na totoo na magkakaroon ng paghihirap pagkatapos ng kamatayan. Meron. At ikaapat nila na dahilan is ang paghihiganti at ang pagparusa ay mangyayari lamang pagkatapos ng araw ng paghuhukom. Pero wala pang hatol, wala pang paghuhukom dahil hindi pa nakakabalik si Kristo. Dahil siya ang pinili ng Diyos upang hatulan ng mga buhay at ang mga patay. Kaya ang sabi nila, wala pang paghahatol na may nakapunta ng langit o ng impyerno, lalo nang walang nakapunta sa purgatorio. Yun ang kanilang mga reasoning. Ang sagot natin dyan, kung ayaw nyo maniwala, bahala kayo sa buhay nyo. Bakit? Totoo may nakapunta na ng langit. Meron ba? Meron. Hindi ba si Elias, nakapunta ng langit si Elias? Oh. Di ba inakit sa langit? May nakapunta na ba ng langit? Yes. Nakapunta ng langit. Ano pa? Doon naman sa Revelation, may mga pinatay. Sabi nila, Panginoon, kailan mo ba gagantihan yung mga taong pumatay sa amin? O, nasan ba nangyari yon? Di ba sa dambana ng Panginoon? Nasaan ang dambana ng Panginoon? O, alam nyo na ang tamang sagot doon. Okay, so yun ang nangyayari doon. So may talagang nakapunta ng langit. Eh, how about the impyerno? May nakapunta na ba? Sa Biblia, walang binabanggit. Walang binabanggit sa Biblia. Pero may pahiwatig si Kristo sa kanyang parabola.
Sa kanyang parabola, yun ang napuntahan nung mayaman na hindi man lang tumulong kay Lazaro. Marami siyang pera. Niya tinulungan, hinayaan niya si Lazaro na ganun. Nilalangaw yung sugat. Niya tinulungan. Oh. Siya ay napunta sa isang lugar na sobrang init. Sobrang init, no? Pinahiwatig ni Kristo yun na mayroong talaga maiimpyerno. Sabi na iba, sa huling araw na mangyayari yan, ang Diyos lang ang nakakaalam. Diyos lang ang nakakaalam doon. Pero ngayon, naapektuhan ba kayo ng aming aral ng purgatorio? Naapektuhan ba kayo? Paano kayo naapektuhan ng aral namin sa purgatorio? Sagutin nyo ngayon. Ito pinakamatindi. Sa Biblia, may sinasabi sa Biblia na, eto, basahin natin na sa unang Pedro ba yun? At basahin na unang Pedro 3:18 tayo magsimula. Sabi ganito, sapagkat si Kristo nga'y pinatay, kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin ng mga makasalanan, para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa espiritu. At sa kalagayan niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Ano daw? Sa kalagayan niyang espiritual, nangaral siya. Ibig sabihin, bago siya na-resurrect, siya ay nagpunta at nangaral sa mga espiritu nakabilanggo. At ito ay ang mga espiritu ng mga hindi sumunod sa Diyos nung panahon ni Noe. Nalala ko dati si Warren B. Cyril ng Seventh-day Adventist. Sabi niya, nung panahon daw ni Noe, namatay na yung mga tao doon sa panahon ni Noe, doon daw nagpunta si Kristo at nangaral sa kanila. Hindi daw sa panahon na si Kristo ay namatay. Ano? Yung sabi dyan, pinatay siya. Pinatay siya para sa ating kasalanan. Ang tanong, alin ba nauna? Tinanong ko si Warren no, tsaka yung kasamahan niya si Tatang. Tinanong ko siya, alin ba nauna? Yung pagkalunod ng mga tao sa panahon ni Noe? O yung panahong si Kristo ay pinatay? Alin nauna doon? Hindi na sumasagot si Warren B. Cyril. Ha? Ay, nauna doon. Sabi niya, etong nauna. Nauna yung panahon ni Noe. At nung namatay sila sa baha, doon pumunta ang kaluluwa ni Kristo. Ba sabi sa Biblia, pinatay muna siya dahil sa ating kasalanan bago siya pumunta doon. Ating ulitin ang basa, ha? O, tingnan nyo, ha? Sapagkat si Kristo nga'y pinatay, alin na nauna? Yung pagkapatay kay Kristo o yung kanilang Noe na sila yung mga tao doon ay nalunod sa baha? Alin na nauna doon? Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan pinatay alang-alang sa atin ang mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman. Kailan nangyari na siya pinatay sa laman? Alin ang nauna? Yung pagkalunod ng panahon ni Noe doon sa baha? O yung pagpatay kay Kristo sa laman? Alin ang nauna doon? Si Warren B. Cyril hindi na sumasagot ng tama. Nawala na ang matinong sagot ni Warren B. Cyril tsaka yung kasama niyang Tatang. Nahihirapan siya sa tanong na yan. Pinatay si Kristo sa laman, pero binuhay siya sa espiritu. At sa kalagayan niyang espiritual. Bakit? Kasi siya ay muling binuhay sa espiritu. At sa kalagayan niyang espiritual, nangaral siya. Kailan siya nangaral? Matapos siyang buhayin sa espiritu. Doon siya nangaral. Saan siya nangaral? Sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Ang tagal-tagal na nito. Pero napapangaralan ni Kristo. Saang lugar yan? Si Amancio Manggubot hindi makasagot. Ang sabi ko, ang tawag ng Katoliko sa lugar na yan, purgatorio. Sabi naman ni Amancio Manggubot, hindi purgatorio yan. Kung hindi yan purgatorio, anong tawag nyo dyan?
Ay wala, basta bilangguan. Eto matindi. Merong born again na nagsasabi na itong bilangguan ng mga espiritong ito yung mga katawan ng taong namatay na. Matindi. Matindi siya. Ito daw yung katawan ng mga taong namatay na. Sino yun? Si Aguila yata yun eh. Yung MJ Aguila. Yung born again. Sobrang galit siya sa akin. Dahil doon, sinata niya ako, nasasapakin niya ako pag nakita niya ako. MJ Aguila yata yun eh. MJ Aguila yung pahaba-haba yung buhok, yung kanyang profile para siyang bakla. Yung sa haba ng kanyang buhok. Yun, sabi niya, magtatanong lang ako sa iyo, bro. Ano nga naman eh. Problema doon, di ba? Kamagalala, ako na may open-minded. Nag-usap kaming dalawa. Napost ko na yata yun eh. Nag-usap kaming dalawa. Kaso, na ano siya, nakikipagtalakayan. Sabi ko sa kanya, magtatanong ka, ba't nakikipagtalakayan ka? Kasi ganito yan, bro. Malabo, hindi ko maintindihan eh. Naiintindihan naman, ayaw mo talaga unawain eh. O si Kristo. Siya pinatay sa laman, tama? Siya binuhay sa espiritu. Nung siya espiritu, siya ba'y nangaral o hindi? Siya, nangaral nga siya, bro. Nangaral siya. Saan siya nangaral? Sa bilangguan ng mga espiritu. Yang bilangguan ng espiritu na yan, anong tawag nyo dyan? Yang bilangguan ng espiritu na yan, yung mga katawan ng mga namatay na. Ha? Ano? Yang bilangguan ng mga espiritu na yan yung mga katawan ng mga taong namatay na. What the? What the? Ano pinagsasabi mo? Kaninong katawan sila nagtipon? Kasi siya ay nangaral sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo. Kanino katawan sila nagtipon para doon sila puntaan ni Kristo at pangaralan? Ay, basta katawan ng taong namatay na. Sa Biblia, mayroong bilangguan ng mga espiritu. At ang mga nakabilanggo dyan, yung mga espiritu nung panahon paninuwi na matitigas ang ulo. Ang tawag natin dyan, purgatorio. Bakit? Yung kanilang kasalanan, hindi naman nila intentional yon. Dahil hindi sila naniniwala. Ang malaking kasalanan dyan, nung alam mo na meron talagang Diyos, ayaw pa rin maniwala. Eto, may kausap akong atheist dati. Sabi ako sa kanya, naniniwala ka ba sa Diyos? Sabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos. Talaga? Hindi ako naniniwala sa Diyos. Kumuha ko ng tinidor. Diyos ba ito? Wag kayo ano, kasi nga ako dito, suklay. Wala akong tinidor dito. Pero nung nakusap yung dalawang, talaga ako dito, tinidor. Sabi sa kanya, Diyos ba ito? Sabi niya, hindi. Okay, thank you. Ha? Bakit? Kaya mo sinabing hindi, kasi alam mong hindi yan ng Diyos. Diyos ba ito? Sabi niya, hindi nga. Oh, thank you. Bakit ba? Kasi may iniisip ka na ayaw mong banggitin. Kaya mo nasabing hindi yan Diyos. Ano ang point ko doon? May kilala siyang Diyos sa isip niya. At dahil atheist siya, pilit niyang dinidinay ang pagka-Diyos na yon. Dahil atheist siya. Paano mo matitrace up yung ganyang mga uri ng mga tao? Ganito yan, yung kaso ko atheist. Sabi ng science, naniniwala ka science, di ba? Sabi naman niya, naniniwala ko science. Eto sabi ng science. Ang baby, why babies learn to speak? How babies learn to speak? Babies learn to speak by imitating the words they hear. Saan ko ba nalagay yun? Tinang ko lang nga. Double check ko lang nga. Meron yata kong kopya nun eh. Wait lang. Double check ko lang sa mga files ko rito. Let's try to see science. Science. Ano ba ako sa? Science facts. Ito. Yan. How babies learn to speak. Tingnan nyo ha. So kung gusto makakita, nasa ano ko lang. Nasa YouTube live ko lang. Ano? Kung gusto makakita. Ang aking binabasa. Ito.
Alam nyo ha? Ito sabi ng science, walang atheist na kukontra dito eh. Walang atheist kukontra dito. Sabi ganito, babies learn to speak by imitating the sounds they hear around them. So the more you talk to your baby, the faster they will acquire speech and language skills. Many adults use a special tone of voice when talking baby talk. A high-pitched voice with exaggerated expression. Ano daw? Babies learn to speak by imitating the sounds they hear around them. Ano mangyayari sa bata na ipinanganak na walang naririnig? Ipinanganak na walang naririnig. Matututo ba yung magsalita? Ang sagot ay hindi. Bakit? Kasi wala siyang mai-imitate. Wala siyang nai-imitate na sounds. Wala siyang naririnig eh. How about baby? Ipinanganak, hindi naman bingi. Hindi naman bingi. Nilalagay mo sa kwarto, misa mo lang siya, hindi mo siya kinakausap. Papasok ka lang doon, padidiin siya. Tapos lapas ka naman ulit. O gano'n ka lang. O pagtulog niya, baba mo. Hindi mo siya kausapin hanggang sa paglaki niya. Tanong, matututo ba yung magsalita? Ang sagot ay hindi rin. Kahit hindi siya bingi, kung nasa loob na siya ng kwarto, wala siya naririnig doon, pinapasok mo lang pakainin, painumin, hindi mo naman kinakausap, wala siyang matutunang salita. Ganun yun. Kung ganun, alam natin may tao sa mundo. Alam natin na kapagsalita tayo. Saan tayo natuto? Sa ating mga magulang na tayo kinakausap nung tayo'y bata pa. Tayo kinakausap ng ating mga magulang, natuto tayong magsalita. Ngayon, yung magulang naman natin, saan siya natuto magsalita? Ay sa ating mga lolo't lola. Paatras. Sa pinakaunang tao tayo kay Adan. Sabi ng mga, di kami niniwala kay Adan, sabi ng mga atheist. O sige, huwag kayo maniwala kay Adan, bahala kayo sa buhay nyo. Pero alam nyo na may tao sa mundo. Therefore, dahil may tao, may unang tao. Di ba? O sige. Tapos, saan siya natutong magsalita? Sagot. Saan siya natutong magsalita? Alam niya, hindi ko alam. Ikaw na may sabi na natuto kang magsalita dahil may kumausap sa iyong magulang mo. Yung magulang mo natutong magsalita dahil may kumausap sa kanilang lolo't lola mo. The same din yun. Paano natutong magsalita ang tao, ang unang tao, kung walang Diyos na kumakausap sa kanya? Sagutin nyo yan, no? Mga atheist. Paano natutong magsalita ang unang tao kung walang Diyos na kumakausap sa kanya? Kaya siya natutong magsalita kasi nai-imitate niya sa kausap niya. At yon ang Diyos ng mga Kristiyano. Oh. Yon ang Diyos ng mga Kristiyano, ng Judaism. Hindi ko alam. Hindi yun ang Diyos ng Muslim. Iba kasi ang kanilang Diyos eh. Yung ating Diyos, may anak na si Yesu Cristo. Yung kanilang Diyos, walang anak yun. Ngayon, yung Diyos na yun ang kumakausap sa unang tao, kaya unang tao natutong magsalita. Eh kung walang Diyos, paano siya natutong magsalita? Paano? Imposible naman. Tinan mo yung Mayna. Ilagay mo sa loob ng kwarto. Parigin mo ng video recorder nakalagay doon. Pangit ka. Ano malaman yung salita? Hindi pangit ka. Paano ba malalaman yun? Ito ang pinakamatibay na argumento sa purgatorio na hindi nila talaga kayang iwasan. Sa Biblia, si Kristo ay nangaral sa bilangguan ng mga espiritu at ang nakabilanggo doon ay yung mga espiritu matitigas ang ulo noong panahon pa ni Noe. Ang tanong,
Kung hindi purgatorio ang tawag nila doon, ano? Sa Katoliko kasi ang tawag natin itong purgatorio. Kaya kung sabihin ng mga Protestante na walang purgatorio, patunayan nyo na walang bilangguan ng mga espiritu. Kung talagang walang purgatorio, patunayan nyo na walang bilangguan ng mga espiritu. Bakit? Yung bilangguan ng mga espiritu yon ang tinatawag natin purgatorio. Yan sa mga kukontrol ng Protestante dyan. Kung walang purgatorio, ano ang tawag nyo sa bilangguan ng mga espiritu? Alam nyo ang totoo dyan? Ang totoo dyan, kinokontra ng mga Protestante yung salitang purgatorio dahil ang reason nila walang mababasa sa Biblia. Kung walang mababasa sa Biblia, di patunayan mo sa akin na wala rin yung bilangguan ng mga espiritu. Kasi kung nandyan yung bilangguan ng mga espiritu, therefore, meron ngang purgatorio dahil yun ang pinangalan ng purgatorio. Diba? Sabi ni Efren pala niya sa Diyos na tututong magsalita sina Adan at Eva, bro. Kasi malapit pa sa tao ang Diyos noon. Lalo nung di pa magkakasala ang tao. Ang tao, bro. Yun. So, ibig sabihin, tama ako, di ba? Sabi ni Ian Montejo, Brad Calix, 35 years na pastor, karon Katoliko na. Wow! Gusto ko ito. Yan. So, yan ang aking point. Kung kukontrahin nila ang purgatorio, kontrahin nila ang bilangguan ng mga espiritong binabasa natin. Dahil kahit tanggapin man nila o hindi, yung bilangguan ng mga espiritong yun ang pinangalanan nating purgatorio. Ha? Halimbawa ganito. Si Adan binigyan ng mga hayop ng Panginoon. At siya ang nagbigay ng pangalan sa mga hayop. Ang tanong, doon sa hayop na binigay kay Adan at Eva, na merong yung maliliit ba? Yung maliliit, yung umaakyat sa mga puno, tapos biglang tatalo nakabukas yung kanyang pakpak. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Di ba may ganong hayop? Ang tawag natin ngayon dyan is flying squirrel. Di ba? May hayop na ganong umaakyat, tatalon bigla, pagtalon nakabukas yung kanyang kamay pa. Tapos binuklat niya yung kanyang balat, parang nagsisilbi yung pakpak niya. Ang tawag doon, flying squirrel. Anong? Mababasa ba ang salitang flying squirrel sa Biblia? Mababasa ba sa Biblia ang salitang flying squirrel? Diba hindi? Ibig sabihin ba, walang hayop na flying squirrel? Walang hayop na... Ito pa, meron pa, ha? May ibon, sobrang liit. Isa yun sa mga hayop nung panahon ni Adan at ni Eva, na binigyan niya ng pangalan. Pero walang nakalagay sa Biblia kung anong binigay niya pangalan doon. Walang nakalagay sa Biblia. Sa ating panahon, ang tawag natin doon is hummingbird. Hummingbird. Ibig sabihin ba, pero wala sa Biblia ang salitang hummingbird is walang hummingbird? Mali yun. Mali yun. Ang reason nila, hindi kami naniniwala kasi walang mababasa. Pag binigyan mo lang mababasa, maniniwala na ba? Hindi rin eh. Hindi rin maniniwala. Para ba yung si MJ Aguila na nakausap ko. Maniniwala lang daw siya pag may nabasa sa Biblia, binasa ko. Hindi pa rin naniwala. Kinontra pa nga ang Biblia eh. Kinontra pa. Meron bang mabasa sa Biblia na purgatorio? Meron ba? At basahin natin.
Salitang purgatorio. Eto, tayo sa Bible. Bible tayo sa Bible. Bible tayo sa Spanish Bible. Spanish. La Sagrada Biblia. Eto. Ito ay sa Sagrada Biblia, no? Sagrada Biblia. Epistola 1 de San Pablo a los Corintios. Sa Kapitulo 3, ito sinasabi dito. Premio y purgatorio. No. Premio y purgatorio. Ano pa dito? Ano? Epistola 1 a los Corintios, Kapitulo 3, ito. Premio y purgatorio. Meron pa dito. Isang salin ng Biblia na ginamit ito ni, saan ba yun? Nawala. Oh, tanong. Dahil may nabasa ang purgatorio, maniniwala ba protestante? Alam nyo, kahit iharap ko pa sa kanila yan. Yung nakasulat. Meron ba isa yung sa Sagrada Biblia, yung yung a los tales predico mucho tiempo por boca de Noé, las espíritus de las almas y por cárcel el purgatorio. Kahit na ibigay pa sa kanila yun, hindi lang maniniwala dyan. Walang silbi sa mga protestante kung mabasa man o hindi. Kahit mabasa, ayaw pa rin nilang tanggapin. Kahit mabasa, ayaw pa rin nilang tanggapin. Dati nung ako SDA pa, hanggat wala ka mababasa na ang baboy ay nilinis, hindi ako maniniwala. Ngayon dumating na ang panahon na lumabas ang The Voice Bible, kung saan mababasa na ang baboy ay nilinis ng Panginoon, kaya pwede nang kainin. Naniwala bang mga Sabadista? Sagot, hindi. Dati, yung kagabi, na episode kagabi sa punto kagabi, yung kay Brother Dance, yung kausap ni RJ Seno na INC, sabi niya, magkakatoliko ako pag nabasa mo sa Biblia na si Kristo mismo ang nagsabi na siya ay Diyos. Magkakatoliko ako, sabi niya. Alam niyo ba ba't malakas ang loob nilang ganun? Kasi alam nila sa Biblia, ang mga apostol lang ang nagsabi na Diyos si Jesus. Ngayon, ayaw nilang paniwalaan ng mga apostol hanggat hindi si Jesus mismo ang sasabi na siya ay Diyos. Sa madaling salita, ginagawa niya sinungaling si Tomas, si Juan, si Pablo, ginagawa niya sinungaling, pati si Pedro ginagawa niya sinungaling eh. Sinabi ba ni Apostol Juan na si Jesus ay Diyos? Sinabi niya. Basahin natin. Ito. Sinabi ba ni San Juan, ni Apostol Juan na si Jesus ay Diyos? Yes, sinabi niya. Mababasa natin yan dito sa John chapter 1 verse 1 at 3 ng The Living Bible. Ang sabi ganito, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Tagalogin natin. Bago pa nilikha ang lahat ng bagay na nag-i-exist, andyan na si Kristo kasama ng Diyos. Siya ay laging buhay at siya mismo ay Diyos. Inaamin ba ni Apostol Juan na siya ay na Diyos si Jesus? Inaamin. How about si Tomas? Anong sabi ni Tomas? Sa John chapter 20 verse 28, anong sabi ni Tomas? Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Naniwala si Tomas. Ngayon, si Apostol Pablo, naniniwala ba na si Jesus ay Diyos? Yes, naniniwala. Yan ay nasa Filipos 2:6. Sabi ganito, Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Ano daw? Christ was truly God. Oh, si Apostol Pedro, inaamin ba na si Jesus ay Diyos? Inaamin din. Unang Pedro 1:1. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na ipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galatia, Cappadocia at Bithynia,
Ito yata yun sa ano yata yun sa 2 Pedro 1:1. Ito pala. 2 Pedro 1:1 pala yun. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalataya mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Naniniwala si Juan, naniniwala si Pablo, naniniwala si Pedro. Oh. How about si Tito? Naniniwala ba si Tito? Yes. Apostol Pablo pala. Kay Tito, anong sabi niya kay Tito? Tito 2:13, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Tinatanggap yan ng mga INC ni Manalo member? Ang sagot ay hindi. Hindi, hindi, hindi. Bakit? Ang hinahanap nila, yung mismong sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Sa madaling salita, ginagawa nilang sinungaling ang mga apostol. Kanilang gusto marinig yung talagang sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Ang tanong, pag may nabasa ba, magkakatoliko ba siya? Ang sabi niya, oo. Binasa ngayon yun ni R.J. Seno. Ano ang binasa ni R.J. Seno? Yung nakasulat doon sa Aramaic New Testament in plain English. Meron ba akong kopya nun? Eto. Tignan nyo ha. Aramaic New Testament in plain English. Etong sabi sa John chapter 13 verse 19. Tingnan niyo. Yan. Now I am telling you before. Sa verse 19 tayo. Sa verse 19 tayo simula. Now I am telling you before it happens, that when it has occurred, you shall believe that I am the living God. Ngayong nabasa na yan ni R.J. Seno. Ang tanong, yung INC ba nagkatoliko na? Nagkatoliko na ba? Sabi niya, pag may nabasa sa Biblia na inamin ni Jesus na siya ay Diyos, magkakatoliko siya. Nabasa ni R.J. Seno. Nagkatoliko na ba? Nagkatoliko na ba? Ha? Ang sagot, hindi. Bakit? Sinungaling yun eh. Sa madaling salita, kahit mabasa pa letra por letra, ayaw pa rin tanggapin. So ano pa ang useful ng mensahe mo sa kanila kung sila mismo ayaw tumanggap kahit na mabasa letra por letra. So kahit mabasa pa letra por letra ang salitang purgatorio, hindi maniniwala ang mga yan. Hindi maniniwala ang mga yan. Huwag kayong umasa na maniniwala sila. Pero sa mga naniniwala, ano nangyayari? Nagkakatoliko na. Matigas ang ulo, ayaw magkatoliko. Kaya kahit mabasa pa letra por letra, ayaw niyang maniwala. Yun. So that's the point. That's the point. Para bang si Bulawan nung oras, sabi niya, saan mababasa? Sa loob ng Greek Bible, sa loob ng sinulat ni Apostol Pablo, na kanyang minention ng salitang Biblia. Pag nabasa mo, panalo ka na. Pag hindi mo nabasa, panalo ako. Nabasa ko. Anong sinabi niya? Asan dyan yung pangalang Pablo? Asan dyan ang pangalang Pablo? Ba't Pablo hinahanap mo? Akala ko Biblia ang hinahanap mo. Sabi ni Pablo, entro wadi para carpuer comenos perikaita Biblia. Binanggit niya ang salitang Biblia sa loob ng Greek Bible, sa loob ng kanyang sinulat. Minention niya ang salitang Biblia, letra por letra. Ngayon nabasa ko na, edi talo ka. Sabi niya, asan yung pangalang Pablo? Yeah, useless. Huwag kayong sumakay sa kanilang mindset na kailangan lahat ng katotohanan basahin letra por letra. Huwag kayong sumakay dyan. Dahil kahit mabasa nyo pa letra por letra, hindi maniniwala ang mga yan. Useless. Useless. Patunayan nyo na lang, sa Biblia, may bilangguan ng mga espiritu.
Anong tawag nyo dyan? O sila pa sagutin mo. Anong tawag nyo? Sabi niya, ba, purgatorio ba yan? Sabihin mo, yan ang aming pinangalan ng purgatorio. Yang bilangguan ng mga espiritu, yan ang aming pinangalan ng purgatorio. Kung tutol ka, anong tawag nyo sa lugar na yan? Sila pa sagutin nyo. Dahil yan ang pinangalanan kong purgatorio, at kung mali ang purgatorio, mali din yan. Huwag mo sabihin sa akin ang pangalan ang mali, yung pinangalan hindi mali. Halimbawa, itong bagay na ito ay tinatawag kong remote control ng TV ko. Itong bagay na ito ay tinatawag kong remote control. Sabihin niya, nasa Biblia ba ang salitang remote control? Wala sa Biblia. Di totoo may remote control. Kung hindi totoo ang remote control, anong tawag mo dito? Kanya, bumali ko sa'yo. Hindi nagigiba ang stand mo. Hanggat nasa Biblia ang bilangguan ng mga espiritu, hindi nagigiba ang stand natin na yung lugar na yan ay ang pinangalanan natin purgatorio. Sabi nila, lugar? Lugar? Oh, saan ang address niyan? Pag sinabi bang lugar, dapat may address. Oh, may address. Oh, tanong, yung Mars ba ay isang bahagi ng lugar sa next planet? Sabi niya, oh, anong address nun? Hindi makasagot yun. So, yan po ha, ang ating tampok sa araw na ito. Magpas ako ng 32 minutos. So, sa lahat ng mga nakantabay sa aking live, nag-enjoy ba kayo? Tama talaga sabi ng mga pari na buhay ka pa, pero patay na kaluluwa mo dahil sa maling paniniwala. Swerte talaga ang mga Katoliko. Sabi ni Simple Life. Sabi naman ni Efren pala niya, ayan na, binasa mo na bro. Sa unang Pedro 19, sa bro, letra por letra, dire. Letra por letra, dire. Sa La Sagrada Biblia, may letra por letra na purgatorio. A los tales, pwede ko mucho tiempo, por boca de Noe. Ano yung kalugtong nun? Las espiritus, las almas, por cárcel, el purgatorio. Hindi ko memorya yung linyang yun eh. Hindi ko memorya yung linyang yun. Kasi meron ako dating kopya noon, nagpaserox ako ng kopya na yon. Ang nangyari, si Danny Cogtas, nang hiram ng mga references ko, pinaserox niya, pati ba naman yun, dinala, at hindi pinalitan. So, wala sa mga files ko ngayon. Kaya nga pa, may nag-request sa akin, bro, pwede ba ako paserox sa mga referensya mo? Kadalawang isip na ako. Kung pwede lang, picturean mo na lang. Kasi pag pinaserox mo kasi, baka mawalan. Maliban na lang kung ang Xerox mas nasa loob ng aking office o ng studio. Okay lang yun, mag-Xerox kayo para masigurong walang mawawala sa mga files ko. Kasi pag may nawala, nako. Wala na akong kopya nun. Kasi nawala na. Yun. Tunay na maawain si Lord Jesus dahil inilaan niya ang purgatorio sa mga taong umaasa ng kanyang awa. Maaari lang mga kapuntos is pagsikapan nating makamit ang plenary indulgence. Huwag nating hayaan na tayo magpunta sa purgatorio. Alam niyo kung bakit? Kasi much better na ang ating targetin yung langit. Tandaan niyo ha, ang ating dapat targetin yung langit. Doon sa akin na ng pelikula The Chosen, si Zebedeo. Ibibitan na niya yung kanyang bangka, yung kanyang hanap buhay na pangingisda, talikuran na niya. Sabi naman nung kasausap niya, ano? Yung bangka, bibenta mo? Oo. Anong gawin mo sa pera? Kailangan ng ministry ng pera eh. Benta ko yung bangka ko. Ikaw, anong trabaho mo? Ang kailangan ko trabahuin, yung sa langit. Hindi dito. Yung sa langit kailangan ko trabahuin. Mga kapuntos, ang point si video doon is targetin natin na makapunta ng langit. Handaan nyo yan ha? Targetin natin na makapunta ng langit. Dahil kung sakaling bumulilyaso tayo
sa ating target, malamang tayo'y malaglag sa purgatorio. Huwag niyong hayaan na purgatorio lang tayo. Baka mabulilyaso, diretso impyerno. Diba? Much better. Pangarapin natin. Sabi ni Kristo mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Dahil kung nasaan ang inyong kayamanan, nandoon ang inyong puso. Tama ang sinasabi ni Kristo yun. Kung nasaan ang kayamanan mo, nandoon ang iyong puso. Kaya much better na ating pangarapin na makapunta ng langit. Hindi ko alam kung ako lang bang may pangarap nito. Dati nagpost ako sa Facebook ko, pangarap ko makayakap ang Panginoong Jesucristo. Yun ang pangarap ko na hindi pwedeng baliin ni naman. Yun ang natatangi kong pangarap. Dumating yung araw, makayakap ko ang Panginoong Jesucristo. Pangarap ko yun. Yun ang natatangi kong pangarap sa buong buhay ko. Dumating ang Panginoon, makasama niya ako, mayakap ko siya. Mayakap ko siya, katawan sa katawan. Talaga nahahawakan ko talaga siya. Yun, napapaluhan na naman ako. Okay. Talaga. Yun ang natatangi kong pangarap. Kaso may mga panahon nagkakamali tayo, nabubulilyaso ako, pero kailangan ko ba rin mag-stick on doon? Madapa ako, stick on ba ako doon? Kaya nga minsan, nadarasal ako minsan, sabihin ko sa kanya, nagkakasala ako, Lord, huwag mo kong bibitawan, Lord. Kahit anong mangyari, Lord, huwag mo kong bibitawan, hindi ako bibitaw sa'yo. Hindi ako bibitaw sa'yo. Magkasala man ako, Lord, hindi ako bibitaw sa'yo. Huwag mo kong bitawan. Hindi ako bibitaw sa Panginoon. Kahit na anong paninira ang gawin ng mga protestanteng yan sa akin, o kahit na anong gawin nila, mananatili akong targetin ang Panginoong Jesucristo. Yun. Yun ang ano ko. Baka sakaling bumililyaso, mapurgatorio, okay lang yun. At the end naman, makakasama ko Panginoon. Pero hindi ko pa pangarapin na targetin ng purgatorio. Baka bumilyaso ka, yung piano bagsak mo. Mahirap yun. Diba? Let's celebrate the 28th Super on a live stream. Wow! Virginia Binaraw. Oh. Thank you, thank you. I suggest sa lahat na manonood sa akin ngayon, sa Facebook, sa YouTube, I suggest pangarapin ninyo na makasama ang Panginoong Jesucristo. Tandaan nyo sinabi ni Kristo ang nagmamataas ay aking ibababa. Ang nagpapakababa ay aking itataas. Remember? Ang nagmamataas ay kanyang ibababa. Ang nagpapakababa ay kanyang itataas. Kahit man tayo'y pagalitan. Minsan nga sinabihan ko si Jared Almasora O Jared, maging tapat ka sa pangangaral mo. Kung dumating ang panahon na mayroong isang paring Katoliko na hindi nagugustuhan ng ginagawa mo at sabihin niyang tumigil ka. Bro Jared, tumigil ka kung under ka sa teritoryo niya. Okay, halimbawa, ako ay member ng Diocese of Tagbilaran. Sinabi nung bishop doon sa Diocese of Talibon na tumigil ako. Hindi pwede. Kasi dito ako under hindi mo ko pwedeng sabihan na ako tumigil. Ang ginagawa ko, mission to ng Panginoon. Yung sabihin ng aming bishop to, Jando, tumigil ka Jando. Titigil ako. Para ba kami natin para Darwin dati ba? Sinabihan kami ni Bishop na itigil namin ang pagtalakay at pagbangga kay Eli Soriano. Mabigat yun. Pero tumigil kami ni Father Darwin. Ang wisdom naming nakita doon, pag tinigil namin, di nila matitekta ng aming channel kasi tumigil kami.
sa paggamit ng mga video niya. Ano ngayon ginagawa ko ngayon? Ginagamit ko na lang siya pero pa-slight lang. Pa-slight na lang, hindi gaya nung dati talaga buong video na ipi-play ko. Resulta, copyright strike. Copyright strike. Ako nga naligaw minsan nung naalay ako ng reyna ng nung naalay ako ng reyna ng Muslim na albularyo. Doon ako gulat, nakita ko si Jesus Christ na nakabitay sa cross at umiiyak sa harapan ko. Doon ko napatunayan na laki sala ko. Ako, wag mag-ingat kayo sa mga ganyan mga vision, ano? Basta. Yan na nga. At ipapaalala ko na yung ating mixer muli ko nang naikabit. Naikabit sa kaya yung aking microphone nag-iiba rin ng ang boses ko dito kaya ng mga nakalang araw na masyadong malinaw. Ngayon, ang aking boses sa microphone is para pang naiipit, para bang ganon. Yun ay dahil sa ibinalik ko na yung dating mixer kung saan maaari na kayong tumawag sa akin sa aking cellphone number pag meron kayong tanong na may kinalaman sa aking ipinapangaral. O sa punto por punto during night. During night sa punto por punto, pwede kayong magtanong via Zoom meeting, Zoom app, or WhatsApp, or Messenger call kung friend kita sa Facebook, or direct sa cellphone number ko. Naibalik ko na ang dating mixer kaya pangit yung boses ko ngayon, pero ito naman ang tanging paraan para ma-connect ko yung audio nyo sa computer. Ito lang ang tanging paraan para ma-connect ko yung audio nyo sa computer. Pag tumawag kayo sa number ko, maririnig sa live ang boses ninyo. Okay? So, alas 11:42 na, lagpas na ako ng 42 minutes. So, hanggang dito na lamang po ako sa inyo. At mamaya pa lang mga alas 3 ng hapon. Papalala ko mamayang alas 3 ng hapon muli akong magla-live. Muli ako magla-live mamayang alas 3 ng hapon dahil may debate si Brother John Paul Acodile. May debate siya at ako ang moderator. Ang kalaban niya sa Badista. Bisaya yun Bisaya yun. Sa mga Bisaya lang dyan. Yung mga Tagalog di makitinding Bisaya, pasensya na po kayo dahil di mo naman mag-Tagalog si John Paul. Totoo lang kayong mga taga-puto por punto ang nagpatino sa akin. Nalaman ko kasi ang totoong aral ng Katoliko. Natakot ako may impyerno dahil sa mga payo ni Bro Angel at si Doc Gonzalo Ditsing. O si Dr. Dino. Si Doc Dino, doktor sa mata yun. Yan, kung meron kayong problema sa mata nyo, si Doc Dino ang tawagan ninyo, okay? Doktor sa mata yun. Okay, paalam na po sa inyong lahat. Kailangan ko na mag-prepare para sa absent ako bukas Paalala ko lang wala akong live bukas. Wala akong sa punto por punto. Mga ilang araw yan simula bukas. Wala ako. May lakad ako. May lakad kami ng kapatid ko. Okay? At pupunta kami doon sa Negros. Doon sa bahay namin sa Negros. Dahil yung tiyahin ko, sabi niya, may nakita siyang marami sa bahay. Hindi ko alam kung ango-ango lang ba yon o di kaya ay mga multo. So ako'y muli magbabalik doon at i-deliverance ko yung bahay namin doon sa Negros, Sambuanguita. Kasi taga Sambuanguita ako yung pupunta doon this coming mga days, no? Para i-deliverance yung bahay namin doon sa Sambuanguita. Okay, yan ang gagawin ko pagdating ko doon. So, wala ako starting bukas, Saturday or Sunday. Hindi ko alam kung babalik.
Dahil pupuntahan ko yung bahay namin doon sa Sambuanguita para ma-deliverance ko. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at blessed morning po sa lahat. Nakakatakot naman talaga ang may impyerno sa mga taong hindi nakakaalam. Sana makaalam na hindi pa huli ang lahat po. O kahit tayong mga nakakaalam na, may possibility pa rin tayo pag hindi tayo nagmatino. Kaya, hanggat maaari, magpakatino tayo. Kung nagkasala man tayo, ikumpisa natin yan. Be humble. Be humble. Tataas ka ng Panginoon. Be humble. Sabihin mo sa pari lahat ang kasalanan mo. Tatawaran ka ng Panginoon. Dahil yan ay tanda ng humbleness. Okay? So, maraming salamat po at kailangan ko na talaga magbabay sa oras na ito sa manonood dyan sa aking live sa Facebook. Okay lang ba yung audio ko dyan? Okay lang ba? Ingat sa lakad nyo, Bro JD. Wala ako ha, tandaan nyo na, wala ako this coming tomorrow, Saturday and Sunday, or malalaman nyo lang kung pag nandyan na ako kasi magla-live ako sa YouTube ko. Okay, malalaman nyo lang pag nandyan na ako pag nag-live ako sa YouTube ko. Nakabalik na ako sa studio, it means nagla-live na ako sa YouTube ko. Sa ngayon, hanggang dito lang ako, o mamayang gabi, bukas absent na ako. Kaya paghatid ko kay alis na ulit ako. Okay, paalam na po sa inyong lahat. To make his message known is our responsibility.